Alarming ang paglalarawan ng Queen of All Media na si Kris Aquino sa naging resulta ng isinagawang latest medical check-up sa kanya. Nitong Martes ng gabi August 19, nagbigay uli ng update ang award-winning actress at TV host tungkol sa kanyang health condition sa pamamagitan ng Instagram. Ibinahagi ni Kris sa publiko ang isang litrato kung saan makikitang nakaupo siya sa kanyang hospital bed at kausap ang kanyang doktor habang natutulog naman si Bimbi sa isa pang kama. Nagbahagi si Kris Aquino ng update sa kaniyang kalusugan sa pamamagitan ng isang Instagram post matapos siyang sumailalim sa ikalawang dose ng rituximab. Ayon sa actress TV host, handa siya sa proseso dahil kabisado na ng kaniyang mga doktor at medical team ang mga protocol na dapat sundin. Pinuri rin niya ang kanyang doktor matapos mapansin ang isang nakakabahalang resulta sa kaniyang blood panel na naging dahilan upang agad siyang sumailalim sa ultrasound. Dagdag ni Kris, madalas na raw niyang nararamdaman ang kaba kapag nakikita niyang mas mataas na antas ng medical staff ang tumitingin sa kaniyang mga pagsusuri. Kinumpirma ni Kris at 3 espesyalista ang sabay-sabay na nagpaliwanag sa kaniya kung gaano kahalaga na huwag ipagpaliban ang mga kinakailangang procedure dahil maaaring mas malagay pa sa panganib ang kaniyang buhay. Aniya, tila hindi pa sapat ang napakarami na niyang life-threatening autoimmune diseases na kaniyang pinagdaraanan. Ibinahagi rin ni Kris ang pag-aalala ng kaniyang anak na si Bimbi na halos hindi makatulog simula pa noong gabi bago ang kaniyang confinement. Dumalaw naman ang kaniyang panganay na anak na si Josh noong Linggo upang magbigay suporta. Ayon kay Kris, pinag-usapan ng kaniyang mga doktor ang pinakamahusay na paraan ng gamutan. Bagamat may non-invasive option, pinili niyang pagkatiwalaan ang kakayahan ng mga Filipino doctors kaysa uminom ng gamot na maaaring magdulot ng panganib, lalo na't sensitibo ang kaniyang kalagayan at allergic siya sa lahat ng blood thinners. Sa ngayon, nagpapatuloy siya sa kaniyang mga immunosuppressants, supplements, antihistamines, at iba pang vitamins. Humiling si Kris ng panalangin para sa lahat ng kaniyang mga doktor, nurses, at medical staff na tumutulong sa kaniya. Dagdag pa niya, "Huwag sana kayo sumuko sa pagdarasal dahil kumukuha ako ng lakas galing sa kabutihang loob ninyo. #please wag sumuko. Tuloy pa rin ang laban pagtatapos ni Kris." Ano yung hiling ni Kris Aquino? Ikaw magtawid, Romel. Nako, eto. Ang laging hiling, talagang unay-unay niya talaga sa atin na dagdagan pang masidi na panalangin pa po ang kailangan ni Kris Aquino sa ating lahat. Pakitulungan po natin siya magdasal para sa agarang paggaling po niya o kaya malampasan po niya ang kanyang mga nararamdaman ngayon. Kung diba, dati po ay humihingi si Kris Aquino ng panalangin mula sa atin, ngayon po ay lantad ang kanyang panghihingi. Kailangan daw niya ngayon ang panalangin. Kaya sana po, kung meron naman po tayong panahon talaga at hindi naman po siguro mahirap ibigay, di ba? Sana po ay mag-ukol din po tayo ng panalangin para sa kalusugan ni Kris Aquino para magtuloy-tuloy na ang kanyang paggaling. Ganun lang naman yon, di ba? Okay. Sabi ni Randy Balaguer, "Naku Punay, dapat kasi kagaya ng sabi ni Barikutot sa SNN, humihingi rin siya ng tawad sa mga tinapakan niya noon nang nasa tuktok pa siya ng bloke. Bukod po sa mga hinihingi niyang panalangin." Tungkol kay Kris Aquino ito. Oo. Parang si Rene De Leon, sabi niya kanina, walang ka-remorse naman daw si Kabayo. Sabi niya, di ba? Sabi ni Tita Nene Olanday, taimtim at dagdag na panalangin para kay Kris. Sabi niya, okay, Randy Balaguer, maraming salamat. Alam ko yung tinutukoy mo, yung sinabi nga ni Barikutot yan, di ba naman? Okay, pero sana naman magkaroon ng milagro. Sana pag nagbagsak ng milagro ang langit, masalo niya ang isa, di ba? Araw-araw, maraming milagrong nagaganap. Di ba? Paggising pa lang natin sa umaga, milagro na yan di ba? Kaya, kapit lang, Miss Kris Aquino. Laban lang, di ba? Okay. At sabi ni John, napakarami na pong nananalangin para kay Kris. Pero ngayon natin mapapatunayan, hindi po pala pera-pera lang ang laban ng buhay. Kahit pala maraming pera, wala pa rin talagang kagalingan.
Oh, nakakalungkot ano. Yun ang Opo, talaga. Totoo yan. Yung kaginhawahan sa buhay, maganda yan. Komportable tayo, pero hindi po ito ang sagot sa lahat ng ating problema, di ba? Ngayon ko